meron na tayong manggahan sigurado. Natupad yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng manggahan, mango farm. Yun ang talagang gusto ko. Kaya na-share ko lang sa inyo itong mangga na to. Natutuwa ako kasi nakakita na naman ako ng mangga, na puno ng mangga. At ayun, bumalik naman sa isip ko yung mango farm na talagang gusto ko, di ba? Magandang araw mga kapanyero. Ito, welcome back po sa ating channel. Ito ngayon, naglalakad-lakad lang tayo rito sa Bellflower, nga pala, dito sa California. Ito, kadarating lang namin kagabi, pero syempre, anong gagawin natin dito para i-share sa inyo yung mga kaganapan na nangyayari dito, di ba? Syempre, yung mga nababalitaan ko, yung mga sinasabi nila tungkol dito sa California. Isa lang sa mga masasabi ko rito, napakaganda ng klima rito. Nakita nyo naman, naka-t-shirt lang tayo. Makakapagganito ba tayo sa Canada kung ganitong buwan, di ba? Pebrero. Kaya nga, eto ngayon, maglalakad-lakad tayo. Damahin natin yung init ng California, di ba? At maraming kwento, maraming mga nagkakakwentuhan na yung mga nanggaling dito na ganito, ganito, ganito. Pero minsan naman kasi, nagtatalo-talo. Lalo pa kung halimbawa, yung isa hindi naman nakapunta, yung isa nakapunta, ang mga marurunong pa, yung mga hindi nakapunta. Kaya nga ito, kung bibidyohan natin, ma-share sa inyo, at least makita nyo na totoo yung mga sinasabi ko, di ba? Kaya ayan nga, na-share ko lang sa inyo. Kaya maglalakad-lakad tayo, maghahanap-hanap tayo ng mga papasyalan dito, di ba? Dito mga kapanyero, parang sa mga kwento-kwento, sa mga sabi-sabi, para bang mas gusto ko pa rin yung nakikita ko, nalalaman ko na sarili ko. Kasi nga, ang hirap kung hindi mo makikita na sarili mong mata, hindi mo malalaman sa sarili mo, parang hindi ka panipaniwala, di ba? Kaya nga ito, meron akong i-share sa inyo, di ba? Yung mga puno dito, parang nagtataka lang ako dahil nga ang alam ko rito sa California, parang walang winter Pero parang sa akin, parang yung mga puno rito, pagka ganitong December, January, February, March, meron din dito mga puno na yung bang tulad sa Canada, pagka winter, wala nang dahon, na pagdating lang ng summer, bigla uling magkakadahon. So dito, parang dalawang klase ng mga puno na masasabi ko. Itong nakita ko, itong nadaanan namin, kaya nga binalikan ko. Ito mga kapanyero, i-share ko lang sa inyo itong street na to na, pero marami kung ito lang yung pinakamalapit dito sa tinitira natin, dito sa pinag-i-stayan natin. Bali dito nga pala mga kapanyero, di ba? Nabanggit ko sa mga una nating video, bibisita tayo sa mga kamag-anak natin, sa mga tita, tito natin dito sa California. Bali ito mga kapanyero, kapatid ito ng daddy ko, itong titirahan natin. Matagal na sila rito, 1985 pa. Sila yung isa sa mga nauna rito sa lugar na to ng mga Pilipino. Yun nga ang isa sa mga kagandahan, di ba? Yung makauna ka, makaposisyon ka, kaya panalo ka sa lugar na to kasi napakaganda rito. Ito lang yung, dito lang ako nagtataka sa sa isang street na to. Ito, share ko sa inyo. Kung makikita nyo mga kapanyero, napakalaki, di ba? Napakalalaking puno niyan, di ba? Na pagka ganito raw ng mga season na sinasabi natin na wala namang winter dito, puro summer, mainit dito. Pero meron ding mga puno rito na naglalakihan na pagdating ng December, January, February, March, walang dahon na parang sa Canada. Ayan isang diretso yan. Mula doon sa pinanggalingan ko hanggang doon sa dulo. Kita nyo naman, Ibig sabihin, dalawang klase rin yung mga puno rito, di ba? May mga puno na nabubuhay rito na pagdating ng winter, yan, parang ganyan, parang kala mo patay na, parang pero buhay. Pagdating ng April, May, June, hanggang na yan, hanggang November na yan, punong-puno na ng dahon yan. Ayan, Siyempre, nakikita lang natin to pagka ganito sa Canada, pagka winter, di ba? Ayan, lalaking puno nito at tatanda ng puno nito. Kung makikita nyo. Ayan
Tapos yung iba naman, nakita nyo naman yung iba, di ba? May dahon. Ayan oh. Ibig sabihin ito, tuloy-tuloy lang ang pagdadahon nila. Pero itong mga tong malalaki na to, pagdating ng ganito, wala na. Di ba? Babalik na uli ito sa bandang April. Magsisimula na yan. Marami akong nakita mga puno na ganyan. Pero ito yung isa sa magaganda at isa sa malapit sa titira natin. Kaya nga binalikan ko para i-share ko sa inyo. Ayan oh. Parang dito mga kapanyero, parang mamimiss mo ang Pilipinas. Kasi nandito, nakita nyo naman yung puno na yun, oh, ang ganda, ang laki oh. Diba? Namumulaklak siya, di ba? At ang isa pang maganda rito mga kapanyero, ito sa kapitbahay. Kung nakikita nyo itong puno na to, oh, ang ganda oh. Bayabas. To, guava tree. Ayan, ang daming bunga oh. Ganda oh. Nakita nyo, ang laki ng bunga oh. Alis na tayo at baka mapagalitan tayo ng may-ari. Ito, na-share ko lang sa inyo. Talagang ang dami, ang ganda. Mga namumuo. Ito, ano ba to? Ito, nakakakita rin ako rito sa Pilipinas. Ito, isang to. Parang saging siya, pero hindi ko alam kung anong pangalan niya. Pero hindi ito saging eh. Kung makikita nyo, ito pa. Ano pa to? Bell, ano? Ano pa tong puno na to? Yan, no? Nakita nyo naman yung mga puno. Di ba, naglalakihan. Buhay na buhay. Ayan, no? Yung puno na yan. Ganda oh. Ayun oh. Parang siya saging. Ito mga cactus. Diba? Pero ito mga kapanyero, all year round itong mga ganitong klaseng ng puno. Oh, laki oh. Samantalang sa atin sa Canada, wala, di ba? Gustuhin ko man na magkaroon ng mga ganyang klaseng puno, pero hindi pwede dahil nga yung season, di ba? Talagang napakakapal ng snow, lalo pa sa mga panahon na to, sa mga oras na to. Kaya nga na-share ko lang sa inyo yung lugar na to. Kaya pala, napakaraming gustong makarating dito, gustong tumanirahan dito at karamihan na mga Pilipino, mga kababayan natin, mga kamag-anak rin natin nandito. Ito ang pinili nilang lugar, di ba? Kaya lang nasabi ko rin naman na pwede ba tayong lumipat dito? Kasi siguro pwede kaming makalipat dito, makakuha ng property kung dahil nga Canadian citizen tayo. Pero ang isa namang disadvantage kasi is syempre magsisimula ka na naman, paghahanapan ng trabaho, mag-a-adjust ka sa swelduhan, sa trabaho mo, syempre mag-a-adjust ka sa pagkain, wala namang problema sa pagkain. Kung anong pagkain ng Canada, pagkain din dito, di ba? Kaya nga para sa amin madali, pero meron din naman mga disadvantage, lalo pa kami na nakaposisyon na, di ba? Meron tayong trabaho sa Canada, may property tayo sa Canada, nandiyan ang Deladinco Farm, tapos bayad pa yung tinitirahan namin. So mahirap din na magsimula ka sa isang lugar na alam mong nakaposisyon ka na. Kaya nga yung mga iba na halimbawa hindi ka makontento, yun yung mga term na pagka hindi ka makontento sa isang lugar o sa isang bagay na meron ka na, yun pa ang isang magpapabagsak sa iyo eh. Ganun eh. Na akala mo ganun lang, pero panibagong adjustment, panibago na namang yun lahat, di ba? Kaya mahirap din. Kaya nga sa inyo, kung halimbawa may mga pagkakataon kayo na talagang makapunta sa isang mahalin nyo na yung trabaho nyo, mahalin nyo na yung property nyo, mag-stay kayo doon kung talagang anong gusto nyo, bago kayo magbibili, bago kayo mag-invest, kung saan nyo talaga gusto, di ba? Yan din kasi yung mga isa sa mga nagiging problema ng ating kababayan, yung hindi makontento sa isang lugar, hindi makontento kung ano yung meron sila, di ba? Kaya nga ito na i-share ko lang sa inyo to dahil nga palipat-lipat din tayo ng napupuntahan, na i-compare ko yung lugar natin sa Canada at sa ibang lugar na napupuntahan natin. Kaya ito, meron pa rin akong i-share sa inyo na ngayon ko lang nakita tong puno na to eh. Nasisiyahan ako kasi kanina umaga gusto ko nang i-video to eh. Dahil nga natutuwa ako sa puno na to. Ito, malapit na tayo.
Kung nakikita nyo mga kapanyero yung, yan oh, hindi ko kanina ko pa ano to eh. Kanina ko pa nakikita to eh. Ito yung gusto ko talagang i-video na i-share sa inyo. Kasi nga, ngayon lang ako nakakita talaga sa unang-unang pagkakataon. Ngayon lang ako nakakita ng puno ng orange ba to or grapefruits. Yan oh, ganda, ang daming puno. Hitik na hitik ang bunga. Kung nakita nyo naman, sa sa Canada, wala akong nakikitang ganyang klase ng puno. Ayan oh, nakita nyo naman oh. Hitik na hitik, di ba? Pero iyan yung kapitbahay lang din natin yan. Nakita nyo, nasan tayo ngayon? Ayan, street na pinaglalakaran natin. Ganda oh. Ano to? Sigurado to, maasim to eh. Oh. Ang galing oh. Ganda oh. Kaya yun, na-share ko lang sa inyo. Nasa likuran natin, di ba? Alis na tayo. At tinitingnan tayo ng may-ari. Baka naman akala kukuha tayo, di ba? Kaya ito ngayon, kakalakad natin. Ito na pala tayo rito sa harap ng bahay na titiran natin. Ito yung bahay nila Tito Ricky at nila Tita Lisa. At ano pa rin sila Tita Didi. Si Tita Didi kasama na natin yan sa Hong Kong. Kasama natin yan sa Pilipinas nung umuwi tayo nung isang taon, di ba? Share ko lang sa inyo mga kapanyero yung bahay na titiran natin, di ba? Ito. Dito tayo titira mga kapanyero dito sa bahay na to. Titira tayo dyan ng halos 3 linggo. 3 weeks ang na-aprobahan sa aking bakasyon kasi. Kaya mag-i-stay tayo rito, di ba? Kaya nakita nyo. Pero dito tayo dadaan sa sa likuran. Ito lahat ng kwarto rito, lahat ng area naka-aircon. Naka-solar pala sila. Ayan o. Di ba? Ito pa yung isang panel. Nakita nyo naman ng karsada rito, di ba? Parang ang laki, di ba? Oh. Punta rito. Parang ang linis-linis, di ba? Pasok tayo mga kapanyero. Ito. Nakita nyo naman yung lugar nila, di ba? Ayan, oh. Nakita nyo naman ang lawak, oh. Isang maganda rito. Ayan, oh. Meron silang puno ng mangga. Nakita nyo naman, oh. Ito na, simula na to. Nakita nyo to mga kapanyero? Ito ang simula ng bunga. Napakarami oh. Ito pa mga kapanyero. Itong puno na to, nakita nyo naman oh. Walang kadahon-dahon pero buhay to. Ito yung puno ng persimmon na hindi natin inabutan na pagka ito raw namunga, hitik na hitik. Yan niya oh, nakita nyo naman. Kaya ito yung isa sa mga winter na, ito yung mga puno na pang winter, di ba? Na pagka ganitong buwan, na talaga nawawala yung mga dahon. Nakita nyo naman, no? Nakita nyo yung mga, ito, lalaki ng dahon, no? Daming bunga nito. Pagdating ng Abril, April, May, yan na ang mga puno na ito na yung mga hitik na hitik ang bunga nito. Ito mga kapanyero, ito pa yung isang i-share ko sa inyo. Yan o. Ganda naman dito. Diba? Kalamansi. Nakita nyo to. Napakaraming bunga. Nakita nyo naman itong mga bunga ng kalamansi na to, di ba? Sa Pilipinas, nakikita ko lang ang puno ng kalamansi hanggang dibdib ko, di ba? Tapos yuyuko tayo, mamimitas tayo. Pero dito, nakita nyo naman ng taas. Kailangan mo ng hagdan bago ka makapag-harvest. Sa dami na yan, sa taas na yan. Nakita nyo naman, no? At hindi lang yun, napakalalaki ng bunga. Di ba? Vitamin C, libreng-libre sila rito, di ba? Magkaroon ka lang ng isang basong tubig, patakan mo ng kalamansi, uminom ka lang araw-araw. Napakasustansya ng puno na to. Paano ka naman magkakaroon ng ganito sa Canada, di ba? Hitik na hitik, nakita nyo, oh. Di ba? Oh, pitas tayo ng isa. Napakabango. Kasi kalamansi. Ganitong kalamansi mga kapanyero, makakakuha ka sa Canada na
5 piraso, 6 hanggang 7 piraso. Pero nasa $13. Between 10 to $15 ang isang pack rito. Samantalang dito, nagkakahulog lang. Napakarami, di ba? Asim. Tapos ito naman kapitbahay nila. Ang kagandahan naman dito, meron silang bayabas pero hindi ako pwede mag-video yata. Baka mapagalitan tayo eh. Ayun na, kung nakikita nyo mga kapanyero, yung kabila, yan, yung puno na yan, puno ng bayabas. Di ba may nadaanan tayo doon, puno ng bayabas na ang lalaki rin ng bunga, di ba? Ang ganda. Kung ito mga kapanyero, nabubuhay lang sana yung mangga sa Canada, sigurado yung farm natin, di ba? Nabanggit ko rin yan. Manggahan na yan, di ba? Nabanggit ko rin naman to sa mga una nating video na ang talagang gusto ko, manggahan talaga, di ba? Yun yung talagang pinapangarap ko na magkaroon ng farm ng manggahan. Pero dahil nga napunta tayo rito sa Canada, ang nakuha nating lugar ay hindi nabubuhay ang mangga. Talagang wala nang pag-asa. Pero siguro kung dito kami napunta, dito kami nakapagsimula. Pero nakita niyo naman sa likod ko, di ba? Mangga. Meron na tayong manggahan sigurado. Natupad yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng manggahan, mango farm. Yun ang talagang gusto ko. Kaya na-share ko lang sa inyo itong mangga na ito. Natutuwa ako kasi nakakita na naman ako ng mangga, na puno ng mangga. At ayun, bumalik naman sa isip ko yung mango farm na talagang gusto ko, di ba? At siyempre kung halimbawang dito rin kami nakakuha, magkakaroon din tayo ng mga calamansi farm, di ba? Yan, ang dami, di ba? Kagandahan dito, kukuha ka lang ng buto, pwede mo nang itanim, di ba? Ganun lang naman yung magsisimula, di ba? Ito yung garahe nila, di ba? Ilan dito? 2 sasakyan pa rito, tapos dito halos 5 ang makita ko. Hindi lang, paka 6 na sasakyan, hanggang 6 na sasakyan ang kasya dito. Sa 2, 3, 4, 5, 6 nga. O di ba? Ang laki, di ba? Dahil nga itong lugar na to, di ba? Sabi ko naman sa inyo, 1985 pa sila. Mga naunang cat, napakalalaki ng cat ng lote rito. Nakakapagtaka yung cat ng lote rito, ang lalaki. Di ba? Kaya na-share ko lang sa inyo mga kapanyero. Maraming salamat. Hanggang sa muli.